Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ma'am Rita, Pien, Mark Josefino, Jefferson, Ma'am Delia, Ma'am Olivia, hello po sa inyo, and Neliam. At of course sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa hope in God's promises. Na yung Diyos po natin ay mapapagkatiwalaan sa kanyang mga pangako. We can put our hope in God because He who promised is faithful. Yung nangako sa atin ay tapat. Kailanman hindi niya bibiguin yung kanyang mga sinabi sa banal na kasulatan. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa Hebrews chapter 10 verse 23. Pakinggan po natin yung napakagandang sinabi po rito sa talatang ito. Ito po ang sinasabi. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Now, yung mga sinulatan po kasi sa Book of Hebrews, ito pa yung mga New Testament Christians, mga sinaunang Kristiyano na talagang binigay na nila yung buhay nila sa Panginoon. Now, yung sitwasyon nga lang nila, they're being persecuted, inuusig sila, inaalipusta, kino-confiscate yung mga properties nila. So, talagang nagdurusa yung mga Kristiyano na sinulatan dito sa Book of Hebrews. Kasi todo bigay na sila sa Panginoon eh. And merong tendency na yung iba sa kanila bumalik dun sa dati nilang pananampalataya dahil sa maraming pagdurusa at pag-uusig na pinagdadaanan nila. Kaya po sinabi sa mga talata na ito, let us hold fast the confession of our hope. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kung tayo nagbigay ng buhay sa Panginoong Jesucristo, todo bigay. Magpatuloy tayo. Huwag tayong magpatinag. At huwag nang mag-alinlangan pa. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, our God is faithful. Napaka-lalim po niya, no? Kasi po, sa Bible, lagi nating makikita yan eh. Yung Diyos ay tapat. Now, ano po ba ibig sabihin ng tapat? Ang ibig sabihin po ng tapat, yung Diyos, pag may sinabi, merong palabra de honor. Ibig sabihin, pag sinabi niya, gagawin niya. Yung Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga mga kapatid, no, ang isa sa pinakamagandang gawin natin, basahin nating mabuti yung Biblia. Unawain natin sino yung Diyos dito sa Bible. At tingnan natin yung mga principles sa Biblia. Aralin natin yung ng mabuti yung Biblia. Iba kasi nagbabasa lang ng Bible, iba rin nag-aaral. So, aralin natin mabuti, tingnan natin yung konteksto, tingnan natin yung mga prinsipyo, mga pangako ng Diyos na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. At pag nakuha mo yung mga principles na yun sa Bible, panghawakan mo yun. Bakit? Kasi yung nagsabi nun ay yung Diyos na tapat. Ibig sabihin, hindi niya babaliin yung kanyang sinabi. Tapat po ang Diyos. Now, ano po ibig sabihin pag sinabi natin ang Diyos ay tapat? Ibig sabihin po, ang Diyos ay reliable. Ibig sabihin, pwede kang manangan sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay stable. Ibig sabihin ng stable, hindi siya pabago-bago. Hindi kagaya ng mga tao, nagbabago yung isip. Yung isip ng Diyos, stable. Hindi nagbabago yon. Kaya yung Diyos ng Biblia ay siya pa rin Diyos natin ngayon at mapapanghawakan po natin yon. Now, pangalawang katuruan po natin ngayong umaga, our faith in God must be unwavering. Ibig sabihin, hindi natitinag. Kagaya nga po ng sinabi rito sa Hebrews 10:23, no? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yung hindi natitinag, yung walang pag-aalinlangan. Bakit po? Kasi yung Diyos yung tapat eh. Wala na tayong problema on God's side eh. Sa side ng Panginoon, faithful siya. Wala nang question dun eh.
Ang question na lang yung sa side natin, sa part natin. Lord, since you are faithful, I want to be faithful as well. Lord, since you are faithful, tapat ka, gusto ko rin yung pananampalataya ko sa inyo ay hindi natitinag. Kaya hilingin natin sa Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya, na mas palaguin pa natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Now, maraming tao gustong lumalim sa pananampalataya pero hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahirap mangyari nun Kasi kailangan para manampalataya ka sa ating Panginoon, dapat mas lalo mo siyang nauunawaan. And habang nauunawaan mo sino si Lord, nauunawaan mo kung paano inihayag ng Diyos yung kanyang sarili sa Biblia, tsaka pa lamang tayo magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya. Tsaka pa lang tayo darating sa punto na yung pananampalataya natin sa Kanya hindi na natitinag basta-basta. So our faith in God must be unwavering. Tapat yung Diyos, dapat tapat din tayo. Yung Diyos mapapagkatiwalaan, dapat yung pagtitiwala natin sa Diyos buong buo din. Number 3 po, nakakaturoan natin ngayong umaga. Our hope is based on God's unchanging character. Yung pag-asa po natin ay base po yan sa Diyos na hindi nagbabago. Sabi nga po rito sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and not act? Does He promise and not fulfill? Sa Tagalog po, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi, magbabago ng isip. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, pinangako niya ba at hindi niya tutuparin? Merong dalawang rhetorical question dito na obvious yung sagot Ang Diyos ba nagsasalita tapos hindi niya gagawin? Ang Diyos ba nangangako tapos hindi niya tutuparin? Of course, pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Dahil yung Diyos natin, hindi siya tao na kagaya natin magsisinungaling. Hindi rin siya tao na kagaya natin na magbabago ng isip. Kaya nga po napakasarap isipin, na yung Diyos natin, Diyos na mababasa natin sa Biblia, Diyos na inihayag yung kanyang sarili sa Biblia, ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Ibig sabihin, kung sino yung makilala mo na Diyos sa Biblia, siya pa rin yung Diyos ngayon. Yung Diyos na makapangyarihan in the past, na sumasaklolo sa mga tumatawag sa Kanya, na mga tumutulong sa mga taong tumatawag sa Kanya. Siya pa rin yung Diyos na tumutulong pa rin sa mga taong tumatawag sa Kanya. Yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na tapat, yung Diyos na mabuti, Diyos na mayaman sa biyaya, Diyos na puno ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad, Diyos na puno ng habag, ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Bakit po? Yung Diyos po hindi nagbabago. And we can put our hope, we can anchor our hope on God's unchanging character. Yung Diyos po natin, hindi magbabago at pwede po tayong manangan sa Kanya. Now, bilang application po sa mga talatang pinag-aaralan po natin. Number 1 po, let's trust God's promises and faithfulness. Pagtiwalaan po natin yung mga pangako ng Diyos at yung katapatan ng Diyos. Now, yung Diyos po, pag nangako, tutuparin niya. That's clear. Alam natin yon. Now, yung Diyos, tapat rin siya. Ibig sabihin, hindi siya magbabago. Kung ano sasabihin niya, gagawin niya. Tayo na lang po ang kailangang magbago. Mula sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, ay mas lalo pang lumalim ang pagtitiwala sa Diyos. Mas lalo pang lumawak ang pagtitiwala sa Diyos. So let's trust God's promises. Kung anong pinangako ng Diyos, pagtiwalaan natin. At hayaan nating ma-experience natin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. At later on po, yan po ipagmamalaki natin sa ibang tao sa paligid natin upang sila rin ay manangan sa salita ng Diyos. Number 2 po,
Let's take uncertainty as an opportunity of faith. Alam niyo po, yung mga tao talaga, tayo, na mga sigurista, gusto natin sigurado. Kapag pag meron tayong mga transactions, gusto natin sure. Pag meron tayong binayaran, dapat sure na babalik sa atin yung binayaran natin, no? So, yung uncertainty, ayaw na ayaw natin yun, yung kawalan ng kasiguraduhan. Gusto natin sigurado. Now, here's the problem. Yung future po kasi uncertain eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. Pero kapag dumadanas po tayo, mga kapatid, ng uncertainty, let's take that uncertainty as an opportunity of faith. Pag meron kang dinadanas na, Lord, I don't know what will happen later. May kakausapin ako, may kailangan ako i-close deal, hindi ko alam kung anong mangyayari. Lord, I will take this uncertainty as an opportunity of faith. Oportunidad ito sa akin upang manampalataya sa inyo. Lord, I don't know what will happen tomorrow, next week. Madaming kulang, no? Maraming missing pieces of the puzzle. Hindi ko alam kung anong mangyayari, Lord. But I will take this uncertainty as an opportunity of faith. Magiging oportunidad ko ito upang ipahayag ang aking pananampalataya sa Diyos na siyang may hawak ng aking sitwasyon, nang siyang may hawak ng bukas. So, gawin po natin yun, no? Kapag mayroong uncertainty, darkness, walang liwanag, hindi mo alam kung anong mangyayari, opportunity po yun, mga kapatid, para ipahayag natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Now, nakakatuwa lang isipin, no, na yung Diyos natin, I don't think na meron siya mga specific promises na, oy Russell, magkakaroon ka ng bahay, lupa, ari-arian, no? Maging successful ka sa career mo. I don't think ganun mangako yung Diyos yung very specific. Of course, sa Bible, makikita natin maraming mga specific promises. Pero normally, generally, hindi ganun Ang madalas na pinapangako ng Diyos sa atin, yung kanyang character. Lagi niya sinasabi, huwag kang mag-alala, I'm faithful. Huwag kang mag-alala, mabuti ako. That's my promise to you. Yung kabutihan ko, mararanasan mo. Huwag kang mag-alala, yung pag-ibig ko, yun ang mararanasan mo. Kaya yung sitwasyon natin sa buhay, kahit magpabago-bago yan, yung pag-ibig ng Diyos, nandoon. Yung katapatan ng Diyos, nandoon. Kasi yung pinangako niya sa atin, ultimately, I am faithful to you. I love you. No, I'm merciful. I'm gracious. So, kadalasan pangako ng Diyos sa Biblia, yung kanyang katapatan yung kanyang character. So, kahit po hindi natin alam yung future, let's take uncertainty as an opportunity of faith. Manampalataya tayo dun sa character ng Diyos na hindi nagbabago. Kahit yung sitwasyon natin, pabago-bago. And number 3 po, let's testify to God's unchanging character. Magpatotoo po tayo. Pag sinabi nating testify, we are telling the people yung kabutihan ng Diyos na nararanasan natin. Na yung Diyos hindi nagbabago. Na yung Diyos ng Biblia ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Na pag nagbabasa ka ng Bible, kung ano yung inihayag ng Diyos doon sa Biblia, yun pa rin yung mararanasan nating Diyos sa kasalukuyan. And we want to testify to God's goodness. Sa mga kapitbahay natin, kakilala, kaibigan, kamag-anak. Yun yung gustong-gusto ng Diyos yung pinagmamalaki natin siya. Upang yung ibang mga tao sa paligid natin makakilala rin sa Diyos at sila rin maranasan nila yung character, yung kabutihan ng Diyos, yung mga katangian ng Diyos. So, kapag may mga pangako ang Diyos na nagaganap sa atin, let's testify to God's unchanging character. Ipagmalaki po natin ang ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does the faithfulness of God impact our faith? Ngayon na nalalaman natin na ang Diyos ay tapat, how does it impact our faith? Discuss po natin ito sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord God, forgive me because sometimes I fail to put my trust in you.
I praise you because you are faithful. You do not change. You are the same yesterday, today, and forever. You are completely reliable and trustworthy. The God revealed in the Bible is the same God today. I know you are faithful, and I will put my trust in you. Please continue to reveal yourself to me and help me to act accordingly. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang po natin sa devotion natin na ito, si Brother Alvin. Pagpalain ka ng ating Panginoon kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.